Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Napaupo si Lino sa isang upuan habang nakatanaw sa malayo. Tila napagod siya sa pag-iisip ng estratehiya para sa laban. Masaya ang kanyang puso na natapos na nila ang level 3 at wala pa ring major damage sa panig nila. Pero nakikita niya naman na habang tumataas ang level na nararating nila sa bundok, ay pahirap ng pahirap ang mga kalaban. Mas nagiging makapangyarihan at ayon pa nga kay Roulette, lahat ng mga nakalaban nila kahit pagsamasamahin ay mas marami pa rin ang naghihintay sa kanila doon sa pinakaitaas. Nagsimula na siyang magduda sa kanyang sarili kung kaya ba talaga nilang ipanalo ang digmaan na kanilang kinakaharap. Naging blanko ng panandalian ang kanyang pag-iisip. Ilang beses niya pang inulit na bumuntong hininga para gumaan ang pakiramdam at mabawasan ang stress, hanggang sasabihin niya na lang sa sarili niya, bahala na nga. Ganon din naman. Kahit paatrasin ko pa lahat ng narito para hindi sila mapahamak, parang pinahaba ko lang din kaunti ang buhay nila. Dahil sa mga susunod na araw ay makakarating na rin sa lugar nila ang puwersa ng pinagsama-samang kasamaan at papatayin din sila. Kaya mas mabuti na siguro itong narito kaming lahat, magkakasamang lumalaban hanggang sa kamatayan, kaysa naman mamamatay rin pero pa isa-isa. Muli siyang huminga ng malalim, saka pinindot ang radio button. Attention all unit! Everybody stand by! Saglit na pahinga lang ito para sa atin. Sa level 4 section A, kalalabas lang ng Diyos ng apoy na si Helios. Maliban sa kanya, ay may lalabas din na mahigit 50 ng mga burhamin. Wala akong paliwanag kung paano nila nagagawang mag-anyong tao. Kahit wala silang taong sinasapian, maaaring doon sa pinakataas ng bundok ay may nagsasagawa ng pag-aalay ng maraming individual. Kaya kahit pa walang masapian, ay sapat na ang enerhiyang inialay para magkaroon ng physical form ang mga burhamin. Maliban pa roon, magpapalabas din ng mahigit sa 100 zombies. Doon rin mismo sa Section A, Level 4. Active zombie version ang i-deploy nila roon. Kaya mas mabibilis iyon magsikilos at mas mababangis. On the way na ngayon ang Marine Corps sa Section A, pero standby mode muna sila. Ang susunod na papapuntahin ko roon ay ang team ni Magnus para siyang haharap sa mga kalaban na mula sa Astra. Rebel team, assist kayo sa Marine Corps sa pagharap sa mga zombies. Magtali kayo ng kahit anong magiging proteksyon ng inyong braso para kapag tinalunan kayo ng mga zombies at maisalag nyo ang inyong mga braso, ay hindi mapapangas ang laman. Siguraduhin nyo rin na may dalang itak ang lahat. Hindi tayo sigurado kung uubra ang baril, lalo kung mabilis sila magsitakbo at makakalapit agad sa inyo. Iwasan natin ang friendly fire o iyong mabaril natin ang mga kasamahan din natin. Sumingit naman si Kulas. Lino, si Kulas ito. Paano kami? Sana kami nito pupunta. Standby kayo, Kulas, dyan sa Section D, Level 3. Kayo ang fallback defense ng Team Rebel at Team ng Marine Corps. Marine Corps, kapag tagilid na at hindi kaya, fallback kayo kaagad, pabalik ng Level 3, Section D. Kayo rin Rebel Team, pagka fallback nyo, ay diretso kayo sa likuran ng Team ni Kulas. Kayo naman, Kulas, establish barricade. Gamitin mo iyong mga kasangga mong ugat para mapin down lahat ng mga zombies. Kapag napin down na sila,
Saka atake ng sabay-sabay lahat ng nandyan sa Section D, Level 3. Team ni Falem, Jorem, do you copy? Oo, Lino, bakit? Jorem, dalhin mo ang buong team nyo sa Section B, Level 4. Kayo ang magiging backup ng team ni Magnus. Mahihirapan ang team ni Magnus doon kung sila-sila lang dahil mahigit sa 50 ang lalabas ng mga burhamin. At ang pinakamalakas na kalaban ay ang Diyos ng Apoy na si Helios. Copy, Lino. Magnus, standby muna kayo. Pero minuto lang hihintayin ay susugod na rin kayo roon upang harapin si Helios. Manggagaling sa likuran ng mga kalaban ang team ng Nephalem para siguradong ang mga taga-Astra makakaharap nila, hindi ang mga zombies. Lino, si Magnus to. Paano mo na sigurado na taga-Astra makakaharap ng mga Nephalem at hindi mga zombies? Magnus, malapit na sa gilid ng Section A ang lokasyon ng butas na nilabasan ng mga taga-Astra. Sa unahan noon bago makarating sa Section B ay mabato na. Imposibleng doon sila naglagay ng basement para pagtaguan ng mga zombies. Kaya 80% ang calculation ko ay dito sila malapit sa Section D manggagaling. Nice, Lino. Gets ko na. Matapos ng magsalita ni Lino, ay saka na rin nagsalita si Mang Nestor. Lino, Nestor here. Tama ka. Malapit sa Section D ang lalabasan ng mga zombies. May nakikita akong dalawang storage van na umaangat mula sa lupa. Hindi ko yun napansin kahit hindi naman ako kalayuan doon. Kasi may mga halaman sa ibabaw at may mga bato pa nga. Kaya mahirap malaman na may storage pala sa ilalim. Lino, hindi pa bumubukas ang storage. Pero mukhang malapit na. Naririnig ko na ang mga kumakalmot na mga nilalang mula sa loob. Paliwanag pa ni Mang Nestor. Marine Corps, nasaan na kayo? In position na, Lino. Nasa boundary ng Section A at Section D. Marine Corps, magtanim kayo ng mga landmine para mabawasan muna ang bulto ng mga zombies bago makalapit sa inyo. Copy, Lino. Rebel Team, nakakain na ba kayo? Oo, Lino. Alex, ilan na lang able bodies sa inyo na pwedeng lumaban? Lino, 35 plus kami ni Katemyong. Napaisip si Lino kung may 37 katao sa team ni Alex tapos sa Marine Corps naman ay 25. Ay nasa 62 lang iyon na harap sa mahigit 100 na mga zombies. Tapos sa grupo naman ni Magnus ay 4 lang sila. Plus ang grupo naman ng mga Nephalem na nasa 25 kasama na sina Duran, Baod at Jorem. Laban naman kay Helios at sa mahigit 50 na burhamin. Kahit saan tignan ay medyo dihado talaga ang laban. Naroon pa naman ang mga Okami pero inihanda niya iyon para sa level 5 ng bundok na mukhang mas marami pa ang mga nakaabang. Rosalia, proceed ka muna sa Section A, level 4. Dalhin mo ang machine gun dyan na dala ni Micaela. Kailangan ng Marine Corps doon ng malakas bumayo na armas. Clea, pakihatid si Rosalia sa Section A, level 4 doon sa Marine Corps. Ting-ting, ikaw rin. Magdala ka ng maraming bala. Yung AK-47 ang gamitin mo. Rene, do you copy? Oo, Lino. Pumunta ka rin sa Section A, Level 4. Isama mo si Ron at Ringo. Sa likuran kayo ng Marine Corps pumesto. Para kapag humalo na sa kanila ang mga zombies, ay may babayo ng pisikal. Sige, Lino. Pupunta na kami. Okay, Kuya Lino. Sige. Benny, kayo rin. Proceed na rin sa Section A, Level 4. Minari, ikaw na ang maghatid kina Benny roon. Oo, Lino, sige. Mangambo, ilan na ang mga nakalabas na burhamin dyan? Malapit-lapit na sa 50, Lino. Lino, nagsisimula lang magwala yung tinatawag niyong Helios. Nagbabato siya ng apoy sa kung saan-saan. Nagsisimula ng magliyab ang mga puno sa bahaging iyon. Kapit at Mangambo. Lolo Ino, pakibantayan po muna ang monitor ng kamera na nakapalibot sa base camp natin. Baka malusutan tayo ng mga kalaban at ipagapang ang lokasyon natin dito. Nasa malayo pa naman banda ang Okami. Sige, Apo. Ako bahala.
Magnus, proceed na kayo sa level 4, section B. Papunta doon ang direksyon ng pagwawala ni Helios. Team ni Falem, kayo rin. Proceed na sa section B, level 4. Hanggat maaari, iwasan nyo si Helios. Isang bato lang noon ng lava ay matutunaw na kayo agad dahil sa sobrang init noon. Sila Magnus ang haharap kay Helios. Focus kayo sa mga buramin. Kapilino, sagot pa ni Jorim at agad nang sinabihan ang mga kasama na susugod na sila. Lino, this is Nestor. Do you copy? Go ahead, Mang Nestor. Nagbukas na ang dalawang container van at iniharap nila ang bukana sa section D. Kaya lahat ng lumalabas na zombies ay papunta sa kinaroroonan ng mga Marine Corps agents. Copy that, Mang Nestor. Richard, Marine Corps, papasugod na sa kinaroroonan nyo ang mga zombies. Take position. Pagkatapos lang ng pagsabog ng mga landmines, open fire na kayo kaagad bago pa sila makabuelo. Rosalia, Tingting, Benny, take position. 100 plus zombies coming in hot. Kapilino. Micaela, Venus, Kim, take position sa bandang likuran. Siguraduhin niyong hindi kayo maiikutan ng mga zombies. Roger that, Lino. Nagsimula na ngang tumakbo ng mabilis ang mga zombies papunta sa direksyon ng mga kasamahan ni Lino. Hindi gaya noong mga nakaharap ni Lino sa ibaba ng mga zombies na payat at katamtaman ang pangangatawan. Ang iba nga ay may mga kalansay na. Itong inilabas sa level 4 section A ay tila mga wala pang isang linggong patay. Kaya halos kumpleto pa ang laman sa katawan, mas mababangis at mas mabibilis kumilos. Bago pa makarating sa first line of defense, ay nagsimula nang sumabog ang mga landmine na itinanim ng mga Marine Corps agents. Pero ang nakapagtataka, dahil tila may isip ang zombies na mga iyon, nagsitalon ang iba sa mga sanga ng puno at doon dumaan para hindi matapakan ang iba pang mga landmines sa unahan. Open fire! Sigaw pa ni Richard sa Marine Corps at doon na nga umalingaw-ngaw ang napakaraming putukan. Agents, focus sa itaas! Naroon sila lahat sa itaas ng mga puno! Sigaw pa ni Richard. Maging si Rosalia ay itinutok na rin ang machine gun sa itaas, habang si Tingting naman ay nasa tabi niya na nagbabantay. Baka biglang may sumugod ng malapitan kay Rosalia at hindi nito mapansin dahil sa abala ito sa pagbaril sa itaas. Mainit ang naging sagupaan nila. Kaso ang problema, hindi naman namamatay ang mga zombies, lalo kung hindi talaga madudurog ng bala ang bungo nito. Makalipas ang ilang minuto, ay lumapag na ang mga zombies sa kinaroroonan ng mga Marine Corps. Hindi na sila pwedeng gumamit ng baril dahil siguradong magkakatamaan sila. Hold your fire! Itak na ang gamitin! Muling sigaw ni Richard. Mabilis isinabit ng mga agents ang kanilang mga baril sa likuran at hinugot na ang dala nilang itak. Maging si Rosalia at Tingting ay huminto na rin sa pagpapaputok dahil masyado nang malapit ang mga zombies na mabibilis kung kumilos. Halos iniilagan na nga ng iba sa mga iyon ang bala kapag binabaril. Ilang minuto pa ang lumipas, pero kakaunti pa rin ang nababawas sa mga zombies, kaya sumigaw na si Richard. Everybody fall back! In tactical position! Mabilis nagtabi-tabi ng taglilima ang mga agents para hindi sila masingitan sa gitna. Noong makita naman iyon ng grupo nila Katemyong at Alex, ay gumawa na rin sila ng grupo ng taglimang tao,
pero kakaiba ang forma nila. 3 ang nakaharap sa harapan at 2 naman ang nakaharap sa may likuran. Para hindi matapilok yung mga kasamahan nila na paatras ang lakad. Naririnig at nakikita ni Lino ang lahat ng nangyayari sa Section D, Level 4. Rosalia! Tingting! Fallback na rin kayo! Hayaan niyo magpahuli sa pag-atras si na Micaela! Nakikita kasi ni Lino na iba ang galawan ng 3 babaeng Marine Corps agents. Gamit ang kanilang katana ay mabilis lang nilang nahihiwa ang ulo ng mga zombies at papasundan sa binti. Kaya malulumpo talaga ang mga zombies na kanilang nadadaanan at mabilis lang din silang nakakalayo. Kaya bago pa sila malapitan ng iba pang mga zombies ay nakakaatras na sila. Pero hindi rin sila makapatay ng marami dahil marami rin ang nakasunod ng mga zombies na tila rumiresponde sa mga kasama nila. Noong makita ng 3 na nakaatras na ang karamihan, ay mabilis na rin sila umatras hanggang sa makabalik ang lahat sa Section D, Level 3. Naroon na si Kulas nakatayo sa gitna at sinisimula na ang pag-oorasyon upang palabasin ang mga ugat. Dahil sa alam niyang matataas na uri ang mga zombies na naroon, kaya iyong mga ugat na may tinik na ang kanyang tinawag. Bilisan niyo! Sigaw pa ni Kulas habang pinagmamadali ang 3 babae na nahuhuli sa pag-fallback. Halos magsabay-sabay na ang mga ugat na umusbong mula sa lupa. Maging iyong mga zombies na nasa itaas ng puno ay nakapitan. Pilit na lalaban ang mga zombies na iyon at mabilis inaalis ang mga ugat na kumakapit sa kanila. Noong makita ni Kulas na lahat ng mga zombies ay nakapitan na ng mga ugat, ay agad niya nang sinabing, "Ngayon na!" Muling nagsibalikan ang lahat sa gitna at pinagtataga ang mga zombies na abala sa pagkalas ng ugat sa kanilang mga binti, hita at katawan. Hindi makailag ang mga zombies dahil nakapin down sila gawa ng mga ugat. Sa bahagi naman nila Magnus, pagkalabas nila sa portal na ginawa ni Clea, ay nakita nila sa hindi kalayuan ang nagwawalang malaking halimaw na nag-aapoy ang buong katawan o iyong si Helios. Nasa likuran nito nakasunod ang napakaraming mga borhamin. Napaluhod sa lupa sina Magnus, Maris, Tombi at Pandoy dahil iyon sa malakas na itim na enerhiya ng mga borhamin. Mags! Anong nangyayari? Bakit ang bigat sa pakiramdam? Parang sasabog na ang ulo ko. Wika pa ni Tombi. Ako din, Mags! Dagdag naman ni Pandoy. Noong lingunin sila ni Magnus ay nakita niyang dumudugo na ang ilong ng mga kasama niya. Maging si Maris ay ganun rin. Lino, do you copy? Oh, Magnus, bakit? Lino, nakadapa kami lahat dito ngayon. Masyadong malakas ang mga narito. Parang nakakabasag ng ulo ang enerhiya mula sa kanila. Oo, Magnus, ganyan talaga ang aura ng mga taga-Astra, lalo na kapag mga burhamin. Mas malakas ang inilalabas nilang itim na enerhiya kaysa sa mga halimaw na galing din sa Astra. Lino, alisin mo rito ang mga kasama ko. Mamamatay silang lahat dito kapag nagtagal pa. Magnus, si Maris ba walang magagawang paraan para dyan? Di ba sabi mo kaya niyang humigop ng itim na enerhiya? Sumagot naman si Maris. Lino, hindi on-off ang kakayahan kong iyon. Lumalabas lang iyon kapag nasa bingit na talaga ako ng kamatayan. Tsaka, hindi ko pa iyon nakokontrol. Pati ang mga kasamahan ko rito ay pwede kong mahigupan ng buhay. Clea, alisin mo muna doon sina Tombi at Pandoy. Sumagot naman si Clea. Lino, hindi ko magagawa iyon. Kaya ko lang gumawa ng portal at sila mismo ang papasok sa portal. Pero kung ako ang kukuha sa kanila, manghihina rin ako doon. Gawa ng aura ng mga taga-Astra. Magnus, anong sitwasyon ng mga Nephilim? Tanong pa ni Lino. Hindi ko alam, Lino. Nakayuko din sila habang magkakadikit. Jorim, anong nangyayari dyan? Lino,
Kakaiba ang aura ng mga halimaw na narito. Masyadong malakas. Hindi kami makakilos. Kung pipilitin namin, ay magagawa naman namin lumapit. Pero hindi kami makakalaban. Halos hirap kami itaas ang mga braso namin. Kulas, kapag natapos na kayo dyan, pumunta ka sa Section B, Level 4. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Mabigat ang aura doon. Baka ikaw lang ang may kakayahang makalapit roon nang hindi agad namamatay. Kapi, Lino, kaunti na lang matatapos na kami rito. Roger that, Kulas. Clea, ako na lang ang iportal mo sa kinaroroonan nila Magnus. Wika pa ni Lino at dali-dali nang bumaba. Saka nagtungo sa may puno sa labas ng kanilang base camp. Pagkarating niya roon ay naroon na ang portal, kaya dali-dali na siyang lumusot doon. Agad niyang dinampot ang wala ng malay na sina Tombi at Pandoy. Kita pa ang bahid ng dugo sa mga iyon sa kanilang ilong at tenga. Tingting, kung may pagkakataon ka, bumalik ka muna dito sa base. Gamutin mo sina Tombi at Pandoy. Kritikal ang lagay nila. Clea, sunduin mo si Tingting para magamot ang dalawang ito. Sige, Lino. Agad na rin bumalik si Lino sa lokasyon nila Magnus. Lino, pakialis na rin dito si Maris. Hindi, Magnus. May gagawin akong paraan para kayanin ni Maris ang mabigat na aura. Lumapit si Lino kina Magnus at hinawakan niya pareho ang kamay ng dalawa. Nagliwanag ang kamay ni Lino habang may dumadaloy na enerhiya mula sa kanya patungo sa dalawa. Ano ito, Lino? Tanong pa ni Magnus. Karagdagang bakod na proteksyon lang yan para hindi kayo masyadong maapektuhan ng malakas na aura nila. Ilang saglit pa ay nakatayo na sila Magnus at Maris. Oh, sige na. Mag-isip na kayong dalawa ng paraan kung paano nyo lalabanan si Helios. Paggalingon nila sa malaking halimaw ay sakto lang na nakita na rin sila noon. Mabilis nang tumakbo si Lino patungo sa kabilang bahagi kung saan nakayuko ng magkakatabi ang mga Nephilim. Duran, anong nangyayari? Bakit kayo masyadong apektado ng aura ng mga Burhamin? May dugo naman kayong Burhamin, di ba? Oo, Lino. Pero ang problema, pangkaraniwang enerhiya bilang mga diwata lang ang gamit namin. Ang malakas naming kapangyarihan bilang mga Burhamin ay nakakulong sa harem. Ay, oo nga pala, no? Nasaan ang harem? Dinala niyo ba? Oo, Lino. Naroon kay Minari. Agad namang nagsalita si Lino sa com. Minari, puntahan mo kami rito sa may level 4, section D. Dito kinaduran. Dalhin mo ang harem. Oo, sige, Lino. Ilang saglit pa ay naroon na si Minari. Pero bago pa ito makalapit, ay bigla na lang itong natumba at nawala ng malay. Lino, mamamatay si Minari kapag nagtagal siya rito dahil isa siyang diwata. Wika pa ni Duran. Huwag kang mag-alala, Duran. Ako ang bahala. Mabilis na tinakbo ni Lino ang kinaroroonan ni Minari, tapos hinawakan niya iyon sa sentido. Nagkamalay naman ang diwata pero nanghihina pa rin. Clea, ipagbukas mo ako ng portal. Ilalabas ko si Minari. Ilang saglit pa ay may bumukas ng portal malapit kina Lino. Agad niyang inakay si Minari at inilabas. Tapos kinuha niya muna ang bag na nakasabit sa katawan nito bago muling pumasok. Lino, sigurado ka? Kakayanin mo uli ngayon ang kapangyarihan ng harem, kagaya dati? Oo, Duran. Kailangan natin magtiwala. Wala na tayong ibang paraan para makalaban kayo, kundi ang ibalik sa inyo ang orihinal niyong kapangyarihan. Maghawak-hawak na kayo, Duran. Agad na naghawak-hawak ng kamay ang lahat ng mga Nephilim. Saka inilapat na ni Lino ang kanyang isang kamay sa harem at nakahawak naman sa kamay ni Duran ang isa para doon niya papagapangin unti-unti ang makukuha niyang kapangyarihan. Ilang saglit pa ay makikitang lumiliyad na si Lino at sumisigaw ng malakas habang pumapasok sa kanya ang kapangyarihan ng harem. Makalipas ang ilang minuto ay dumadaloy na rin iyon hanggang sa buong hukbo ni Duran.
Matapos maipasa ang lahat ng kapangyarihan mula sa harem, ay muli nang ibinalik ni Lino ang harem sa isang bag at inilagay sa tabi ng puno. "Ano, Duran? Ayos na kayo?" tanong pa ni Lino. Tumingin si Duran sa buong hukbo niya. Lahat iyon ay nagsitango. Tanda na ayos na ang lahat. "Sige, ipakita nyo na sa mga burhamin na iyan na hindi sila welcome sa mundong ito," wika pa ni Lino, at agad nang nagsikilos ang lahat ng mga Nephalim upang salubungin ang bulto ng mga burhamin sa unahan. Maging si Lino ay sumabay na rin sa pag-atake sa mga burhamin. Sa bahagi naman ni Magnus ay nakatayo na sila ni Maris sa harapan ni Helios. "Magnus, sigurado ka? Kaya mong patayin ang ganyang uri ng nilalang? O ang dapat yatang tanong kung namamatay ba ang ganyang mga uri ng nilalang?" Nag-aalalang tanong pa ni Maris. "Hindi ko alam, Maris, pero kung hahayaan natin ang halimaw na ito na mamasyal sa iba't ibang lugar, ay siguradong magiging literal na impyerno ang buong mundo. Kaya wala na tayong ibang paraan kundi ang labanan ito. Maris, lumayo ka muna saglit. Aaralin ko lang muna kung ano ang kaya ng nilalang na ito." "Sige, Magnus, ako ang haharang sa mga burhamin na susugod sa iyo para makapag-focus ka dyan kay Helios." Magkaharap na nagtititigan sina Helios at Magnus. "Hoy, Helios! Kung hindi mo ako kilala, ay magpapakilala ako sa iyo. Ako si Magnus, isa sa mga tagapagtanggol ng mundo. Kung ako sa iyo, bumalik ka na lang sa Astra. Dahil hindi ako papayag na sirain mo ang mundong aking tinitirhan." Hindi sumagot ang halimaw, pero bigla iyong dumampot ng isang dakot na lupa at ibinato kay Magnus. Pero imbis na normal na lupa ang tumalsik, ay isang nagbabagang binilog na lupa ang pinakawalan noon. Mabilis na nag-rolling si Magnus para makailag. Inulit pa ng halimaw ang kanyang ginagawang pagbato. Patuloy lang din si Magnus sa pag-ilag. Ehem! Mga tropa ko sa loob! Anong plano natin dito? Bakit hindi kayo umiimik?" Wika pa ni Magnus sa mga gabay niyang elemental. Sumagot naman si Terran. "Teka, parang baliktad yata ang Magnus. Di ba ikaw ang magpaplano at kami ang gagawa? Iba naman ang sitwasyon na ito. Wala akong ideya kung anong kayang gawin nitong si Helios." Sumagot naman si Animus. "Kung ako ang tatanungin mo, Magnus, makipagsubukan ka muna dyan." "Ha? Paano ko yun gagawin?" "Kailangan mo magpasapi kay Pyro. Sasanib siya sa mismong kabuuan ng katawan mo. Saka ka lang pwedeng makalapit kay Helios nang hindi nasusunog. Saka ka makipagsuntukan sa kanya ng mano-mano." Di, mainit yun masyado. Kasi sa mismong katawan ko pala sasapi si Pyro." "Oo, Magnus, ganun na nga. Iyon lang ang paraan. Kung sa init pa lang ni Pyro ay hindi mo na magagawang malampasan, paano ka pa makakalampas kay Helios?" "Anak ng tipaklong talaga oh. Hindi na kayo naubusan ng sorpresa sa akin." Wika pa ni Magnus habang panay pa rin ang takbo at rolling sa lupa para mailagan ang mga ibinabato ni Helios. "Pyro, sige, gawin na natin. Wala na tayo ibang pagpipilian." "Sige, Magnus, ikaw ang bahala sa iyong gagawin. Ipapagamit ko sa iyo ang 100% ng aking kapangyarihan." "Ha? Hindi ba pwedeng kalahati lang muna?" "Hindi, Magnus. Hindi ka pa rin makakalapit kay Ama kung kalahati lang ng kapangyarihan ko ang gagamitin mo." Di sige na. Ibigay mo na ang 100%. "Mga kapatid, magsilabas muna kayo." Wika pa ni Pyro, at bigla nang humiwalay kay Magnus ang tatlong mga gabay na sina Terran, Aguada at Animus. Napasigaw si Magnus sa sobrang init na kanyang nararamdaman. Nagliyab na kasi ang kanyang buong katawan. Maging ang suot niyang damit ay natupok na rin. Tanging ang makapal na pantalon na binasa ni Aguada bago humiwalay sa kanya ang natira sa kanyang suot. Maging ang mga mata ni Magnus ay nagliliwanag na rin na kulay pula at nag-aapoy. "Magnus, tara na!"
Wika pa ni Pyro. Hindi na sumagot si Magnus at agad nang sumugod kay Helios. Makailang ulit pa siya nitong binato ng binilog na putik na nagbabaga. Pero mas naging mabilis na ang kilos ni Magnus at naiilagan niya na iyon. Noong magkalapit sila ni Helios ay isang malakas na suntok sa panga ang kanyang iginawad rito. Napalingon lang kaunti ang mukha noon, tanda na hindi talaga masyadong tinablan. Gumanti naman si Helios ng suntok na 8. Yumuko si Magnus kaya nailagan niya iyon at bago muling umangat ay sinamahan niya ng isang malakas na uppercut sa baba. Pero matibay ang panga ni Helios, hindi iyon natinag. Biglang bumomba ng isang malakas na pa-straight na tadyak si Helios na tumama sa sikmura ni Magnus kaya tumalsik siya sa malayo. Muling tumayo si Magnus at sumugod kay Helios. Patuloy ang sunod-sunod niyang suntok para kilatisin ang paraan ng pakikipaglaban ni Helios. Nahawakan siya noon sa braso, hinila papalapit, sabay pinasan at binalibag sa malayo. Si Lino naman habang nakikipaglaban sa mga buramin ay panay ang lingon kay Magnus. "Maris, anong nangyayari dyan? Bakit narinig ko kanina si Magnus na sumisigaw ng malakas?" "Wala yun, Lino. Epekto lang iyon ang pagpapasapi niya sa gabay niyang si Pyro. Kailangan niya ng espiritual na apoy ni Pyro para makalapit siya kay Helios nang hindi napapaso o nasusunog. Maris, tawagin mo ako kapag kailangan na ni Magnus ng tulong. Sa ngayon kasi, mas kailangan ng mga Nephalim ang tulong ko dito. Masyadong marami ang mga burhami na dumarating kaysa sa bilang ng mga Nephalim." "Sige, Lino." "Clea, nasaan na ba si Kitaro? Kailangan ko siya rito." "Lino, hindi ko alam. Nakita ko siya pumasok kanina sa isang portal, pero hindi ko alam kung saan pupunta." "Lintik naman, Kitaro. Ngayon mo pa yata naisipang mag-jingle kung kailan dikdikan ang laban." Wika pa ni Lino sa isipan, pero hindi niya namalayan na nasabi niya rin pala iyon ng malakas. Nang biglang may sumagot sa kom. "Hindi ako umihi, Lino. Kailangan kong kunin ang aking sandata mula sa kaharian. Makakatulong ito sa akin para labanan ang mga burhamin." "Ah, ganun ba? Mabuti at nakabalik ka na." Wika pa ni Lino at nakita niyang naroon na sa unahan si Kitaro kasama ang mga Nephalim na nakikipagbanatan sa mga burhamin. Dahil sa paglingon ni Lino kay Kitaro, kaya hindi niya namalayan ang paparating na suntok ng isang malaking burhamin. Sapul siya sa mukha at tumalsik sa malayo. Tumama pa ang ulo niya sa bato pagkabagsak sa lupa, kaya bigla siyang nawala ng malay. Agad namang sumigaw sa kom si Jorim. "Si Lino! Nawala ng malay! Depensahan niyo siya!" Mabilis nagpalingon-lingon sa paligid sina Duran at Baod at nakita nilang may 3 mga burhamin na papatakbo na patungo sa kinaroroonan ni Lino. Tila kasing bilis ng kidlat ang takbo ng 2 pinuno ng mga Nephalim upang sakluluhan si Lino. Bago pa makarating ang 3 burhamin kay Lino, ay buong pwersa nang naisaksak ni Baod ang kanyang sandata sa isang burhamin. Iyong isa naman ay sinipa ni Duran, sabay tagpas ng espada sa liig naman noong pangatlo. "Duran, ilabas mo na muna dito si Lino. Mahihirapan tayong depensaan siya, lalo at siya ang punteriya ng mga burhamin. Mukhang kilala nila kung sino si Lino." "Oo, Baod. Clea, baka pwede mo kami pagbuksan ng portal. Ilalabas namin si Lino. Wala siyang malay." "Ha? Oo, sige." Natatarantang wika pa ni Clea. Ilang saglit lang ay may nagbukas na portal. Ipinasok na doon ni Duran si Lino. Agad namang sumalubong sina Pandoy at Tombi sa kabinuhat si Lino pababalik sa base camp. "Tingting, nasaan ka?" tanong pa ni Clea sa kom. "Nandito ako. Naghahanda ng higaan para kay Kuya Lino. Dito niyo siya dalhin sa command center." "Sige, Tingting." Magkatulong na nga sa pagdala kay Lino,
sina Pandoy at Tomby. Pagkarating sa silid ay inilapag nila iyon sa nakahandang higaan at agad sinimulan ni Tingting ang panggagamot kay Lino. Hindi dahil sa suntok kaya napuruhan si Lino, kundi dahil sa pagkabagok ng ulo niya sa isang malaking bato. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 214. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.